dito sa mga confidential funds, nakakatawa na kasi ang mga ebidensya nila, audit observation memorandum. Si Mary Grace Pratt Piatos, 90,000 pala kinuha. Piruhin mo ganyan, you made it a national issue. Si Mary Grace Piatos, magkano ang kinuha? 90,000 pesos. Yung mga 90,000 pesos po. Ang kanila ebidensya, yun lang. Audit observation memorandum. Meron nga granting for the sake of argument na meron silang notice of suspension. You know, if you study a bit, kung estudyante ko yan, preliminary findings lang yan. Preliminary findings that can still be questioned via motion for reconsideration or you go up in order for that to be cured. So therefore, can that be made as basis for an impeachment complaint? Of course not. Sa issue naman po ng diversionary, mayroon ka bang napapansin na pang-divert ka or nagkataon lang ba? Kasi itong mga naging maingay ngayon dito sa social media, ito rin yung nasa likod ng impeachment eh. Ano ba? Oo nga Nakikita eh. mo may dihado na ba sila kaya para pantabon sa issue? Ito na ba yung ginagawa? Ano bang opinion mo Tamang-tama rito, ka attorney? talaga. Alam mo, Sir Admar, dapat mag-law school ka talaga ba? Kasi kung meron ka panahon talaga, Sir Admar, matalino ka eh. Napapansin mo ba? Ha? Una nilang ginamit yung si Senator Bato de la Rosa, o di ba? Every time kasi napapansin mo ngayon yung Article 4, yung grave threats na hindi naman grave threats, hindi tumatalab eh. Saan ka makakita na i-charge mo si VP Sara Duterte ng isang doubtful crime? You even doubt whether it is a crime or not, then you make it an impeachment complaint. Nakakatawa kami nga mga practicing lawyer. Ano ba ito? Wala ngang finding, wala ngang resolution of probable cause for a grave threat, then you make it a high crime. Kasi i-justin generis yan eh. Culpable violation of the Constitution. Grabe yan na krimen. Bribery, graft and corruption. Betrayal of public trust yan, di ba? Yung ebidensya mo must equate to crimes similar to those grave crimes. Nakakatawa, ay i-charge sila. Doubtful crime pa nga, hindi pa nga papasa na grave threats, ginawa nila. Yung mga witnesses nila, wala pang personal knowledge. Oo. Supposedly, nag-present sila ng tape. Yung nagkuha sana ng tape, yung raw film, dapat ang i-present. Alam mo sino i-present? Yung isang tao na nakakita, just like us. Any Tom, Dick, or Harry, parang yung main witness nila, any Tom, Dick, or Harry na nakakita sa Facebook. How do you know na yun talaga yung inater ni VP Sara Duterte, no? So, they presume it to be true. Hindi naman ganun yung what you call this, sa korte. You have to trace the original film, who taped it, sino talaga ang mga nandun, kasi sila yung may personal knowledge and they should be the one who should authenticate the same. Kung sa korte pa ito, wala na ito. Tapos pangalawa, di ba, sinabay ngayon, dito sa mga confidential funds, nakakatawa na kasi ang mga ebidensya nila, audit observation memorandum. Si Mary Grace Pratt Piatos, 90,000 pala kinuha. Piruhin mo ganyan, you made it a national issue. Si Mary Grace Piatos, magkano ang kinuha? 90,000 pesos. Yung mga 90,000 pesos po. Ako nagiging consultant ako ilang pesos na, ang dami na. More or less yun ang mga rates. Pag consultant ka, nagbibigay ka ng advice, how much more dito? Mga what you call this, confidential informant ito for national security purposes. Bigyan mo talaga sila ng sahod o allowance man lang. Paano ka makakuha ng information? Against na mga NPA o against doon sa mga kunyari mga legislators, NPA pala or supported pala ng mga NPA. Paano ka makakuha ng mga informasyon ng ganyan kung hindi wala ka man lang resources din? Kinakailangan yung resources. Ang kanila ebidensya, yun lang. Audit observation memorandum. Meron nga granting for the sake of argument na meron silang notice of suspension. You know, if you study a bit, kung estudyante ko yan, preliminary findings lang yan.
preliminary findings that can still be questioned via motion for reconsideration, or you go up in order for that to be cured. So therefore, can that be made as basis for an impeachment complaint? Of course not. Tapos, kinuha pag yun yan, not during the filing of the complaint. Walang mga attachment yung mga impeachment complaint na ganyan. Bakit alam na alam ko yan? Ako nag-file ng petisyon doon sa Korte Suprema niyan eh. Ngayon, nakikita na ng tao niyan. So anong ginagawa nila? Kailangan gawa na naman tayo ng ibang mga circus para entertainin na naman natin yung mga tao. Overton principle yan. No? Yung para i-entertain mo yung mga tao, gagawa ka ng mga butas. Kasi mga 4 or 5 lang ang kayang ma-process ng tao. Dito isa-isang butas na ito hindi na effective eh. Kasi yung confidential funds, wala pala. Imagine si Mary Grace Patos, 90,000 lang pala ang nabigay sa kanya. Habang yung, flood control program na tinatakpan nila, bilyones, trilyones na. Dito tayo nag-aaway sa 90,000 pesos. So, ngayon, kailangan lang gumawa na namang ibang butas. Overton principle nga yan. Overton window, ang tawag. Kailangan niyang gumawa na naman ng ibang window para ma-entertain na naman ang tao. Magpaloko pa ba tayo? Dapat mga Pilipino hindi tayo magpaloko. Huwag kayong maniwala na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking. Wala pong judgment against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Isa lang ang kaso niya, isa lang ang complainant niya dito sa Pilipinas, and we honestly believe that he will be acquitted there, or his cases will be dismissed. No? Kasi dismissed na yan noon. Binuhay lang yan, nabuhay lang yan balik. No? Kaya nga, dapat ready din tayo at magiging uptick din tayo, no? To notice na ito ay mga pakana lamang para ma-entertain tayo at malihis doon sa tunay na issue na flood control scandal. Yun dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Sino ang nagkawat? Sino ang nakakapera? Grabing pagnanakaw sa ating bansa na grabe na ang baha at binabaha tayo palagi. Maski nga si Senator Risa Hontiveros, binabaha na rin. So, yun po ang pag-utuunan natin ng pansin. Huwag kayong maniwala ever na si Pastor Apollo Sikibuloy ay guilty ng human trafficking. Alright. Attorney, siguro huli na lang, ang Amerika nga ay matindi po na ang kanilang pagtanggi doon sa ICC. Sa tingin mo, ganun din ho ba dapat ang kanilang pagrespeto sa due process and of course ang karapatan ng isang Pilipino tulad po ni Pastor Apollo Sikibuloy? At minsan na rin nasabi ng presidente, hindi po siya presidente lamang ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, kundi presidente po siya ng Pilipino. Ano ho bang sasabi po ninyo? Well, you're talking about America, right? Whether or not it is capable also of dispensing justice. Parang to that effect ba yung tanong mo, sir? Opo, yung pagrespeto po sa due process and sovereignty po ng Pilipinas. Yes. I would like to believe, and I believe, that America is the model of democracy and it is the model of proper dispensation of justice. No, if ever man, sana America would stick to its original values of due process. No, sila yung bansa kasi na promoter talaga niyan, yung protection of human rights, no? Although it is also divided, no, yung mga katauhan nila, pero yung framers ng yung kanilang constitution ay really believed in the protection, advancement of due process. And I hope and pray that it will continue to do so. And kung I know sana naman hindi mangyayari yung extradition na yan, no? Pero I hope na kung meron mang mga eventualities na mga ganon, they will stick to due process. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Thank you po. Thank you. Ayan po mga kababayan, si Attorney Isolito Torion, Legal Counsel po ng KOJC, ang ating pong nakasama na pakinggan po